Sa ibang balita, patuloy pa rin hinihikayat ng pamahalaan ng mga Pilipino sa Libya na umuwi na sa ating bansa. Sa kasalukuyan, may 200 ng Pilipino ang handa ng umuwi at tiniyak ng pamahalaan na tutulungan ang mga ito para makabalik sa Pilipinas. Ang detalye sa ulat ni Sam Ramirez. Nitong weekend lamang, sinara na ang Tunisia-Libyan border crossing, isa sa mga nagsisilbing exit points para sa mga sibilyan na nais makaligtas mula sa tumitinding gulo sa bansang Libya. Ngayon, tanging seaports na lang sa mga syudad ng Benghazi at Misrata ang posibleng gawing exit points. Ngunit sa kabila ng paghihikayat ng Department of Foreign Affairs sa may 12,000 nating mga kababayan na umalis na ng Libya sa lalong madaling panahon dahil sa kumukonting exit points, mas pinipili pa rin ng karamihan na manatili. Nagsara na yung border with Tunisia. So the only way out na lang ngayon yung by sea. Well, we can only make conjectures, pero karaniwan narinig natin, no? They would rather take the chance. They think they have a greater chance of surviving yung war kaysa yung surviving the uncertainty of without any work here. Gayunpaman, tuloy ang repatriation program. Sa darating na Huwebes, inaasahang dadaong sa mga pantala ng Benghazi at Misrata ang nakontratang barko ng DFA upang makapaghatid ng mga Pinoy sa Malta, isang island country malapit sa Libya. Inaasahang makakabalik ito ng Malta sa linggo. May kakayahan na magsakay ng 1,500 individual ang nasabing barko. Paliwanag ng DFA, base sa mga inisyal na pag-uusap, isang round trip lang ang gagawin ng barko upang magsakay ng mga OFWs. Ngayon, one time yata ang titingnan, no? So, depende sa number of na magre-register. And kung sumobra sa 1,500, then maybe we can arrange for subsequent trips. Mula Malta, papasakay ng eroplano pauwi ng bansa ang mga OFWs. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan din ng DFA sa Philippine Airlines para sa mga posibleng chartered planes para sunduin ang mga OFW sa Malta. Sa datos na ibinigay ng DFA, may 200 Pinoy registrants ang nasa Philippine Embassy sa Tripoli na naghihintay sa pagdaon ng kinontratang barko. Sa mga susunod na araw, inaasahan din na may 107 OFWs ang darating mula sa Libya, dahilan upang tumaas ang total number of repatriates sa 938. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.